Sa bawat araw na dumadaan, dala natin ang iba't ibang emosyon, galit, saya, takot, o lungkot. Minsan, hindi natin alam kung paano ito kontrolin, kaya naapektuhan ang relasyon natin sa iba at pati na rin ang sarili nating kapayapaan. Dito pumapasok ang kahalagahan ng emotional intelligence at social skills. Kapag natutunan mong kilalanin ang sarili mong emosyon at marunong kang makipag-ugnayan ng maayos, mas nagiging buo ang pagkatao mo. Sa video na ito, samahan mo ako sa paglalakbay kung paano i-master ang EQ para sa mas empowered na buhay. Pero bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Chapter 1. Understanding Yourself. Self-awareness, emotional control. Kapag pinag-uusapan natin ang emotional intelligence, madalas iniisip ng tao na ito ay simpleng kakayahan lang na huwag magalit o magpigil ng emotion. Pero sa totoo lang, mas malalim pa ito. Emotional intelligence o EQ ay parang invisible skill na nagiging gabay natin sa lahat ng aspeto ng buhay, sa trabaho, sa pamilya, sa pakikipagkaibigan, at sa sarili. Kung marunong kang makinig sa sarili mong emosyon, kung kaya mong kontrolin ang reaksyon mo, at kung naiintindihan mo ang pinagmumulan ng nararamdaman mo, mas nagiging buo ang pagkatao mo. At dito nagsisimula ang mastery ng emotional intelligence, sa pag-unawa muna sa sarili. Isipin mo ang isang araw na sobrang traffic sa EDSA. Mainit, mabagal ang takbo, at may driver na biglang sumingit sa harap mo. Natural na reaksyon ng marami ay magalit, bumusina, o magmura. Pero kung mataas ang emotional intelligence mo, mapapansin mo agad ang emosyon na pumapasok, galit, inis, pagkairita. Sa halip na hayaan mong kontrolin ka ng emosyon, pipiliin mong huminga ng malalim, tanggapin na hindi mo kontrolado ang kilos ng ibang tao, at magdesisyon na huwag masira ang araw mo dahil lang sa isang insidente. Ang simpleng pagpipigil na iyon ay hindi kahinaan, kundi lakas. Kasi pinili mong ikaw ang mag-control sa emotion mo, hindi ang emotion ang mag-control sa iyo. Ang unang hakbang sa self-awareness ay ang pagtanggap na lahat tayo ay may emotion, at normal lang iyon. Hindi masama ang magalit, hindi mali ang malungkot, at hindi nakakahiya ang matakot. Ang problema lang ay kapag hindi natin naiintindihan kung bakit tayo nagagalit, nalulungkot, o natatakot. Kapag hindi natin alam ang ugat ng emosyon, nagiging automatic ang reaksyon natin, at madalas, iyon ang nagdudulot ng problema. Kaya mahalaga ang pag-observe sa sarili. Kapag naramdaman mong naiirita ka, itanong mo sa sarili mo, bakit? Dahil ba sa tao, sa sitwasyon, o dahil may ibang bagay kang iniisip? Kapag natutunan mong kilalanin ang ugat ng emotion, mas madali mo itong makokontrol. Maraming tao ang nagtatago ng emotion kasi iniisip nila na kapag ipinakita nila ang nararamdaman nila, mahina sila. Pero ang totoo, ang tunay na lakas ay ang kakayahang kilalanin at tanggapin ang emosyon mo. Kapag sinabi mong oo, naiinggit ako, o oo, natatakot ako, hindi ibig sabihin na talo ka. Ibig sabihin lang na aware ka sa sarili mo at dahil aware ka, may kapangyarihan kang baguhin ang reaksyon mo. Ang taong hindi marunong umamin sa emosyon niya ay parang driver na nakapikit habang nagmamaneho. Hindi niya alam kung saan siya pupunta at malaki ang chance na mabangga siya. Self-awareness din ang susi sa pag-develop ng confidence. Kapag kilala mo ang sarili mo, alam mo ang strengths mo at weaknesses mo. Hindi ka natatakot na aminin na may mga bagay kang hindi pa kaya kasi alam mo rin na may mga bagay kang mahusay. Ang taong may mataas na EQ ay hindi nagkukunwari na perfect. Alam niya kung saan siya magaling at alam niya kung saan siya dapat mag-improve. At dahil doon, mas nagiging authentic siya. At sa mundo ngayon, authenticity ang isa sa pinakamahalagang social skill. Ngayon, paano naman ang emotional regulation?
Ito ang kakayahan na kontrolin ang emotion mo para hindi ito sumabog sa maling oras. Hindi ibig sabihin na hindi ka na dapat magalit o malungkot. Ang ibig sabihin lang ay marunong kang pumili kung paano mo ipapakita ang emotion mo. Halimbawa, kung may kasama kang kaibigan na nagkamali, pwede mong sigawan siya at insultuhin. Pero pwede mo ring piliin na kausapin siya ng mahinahon at ipaliwanag ang mali. Pareho mong nararamdaman ang inis, pero iba ang epekto ng reaksyon mo. Ang unang paraan ay makakasira ng relasyon. Ang pangalawa ay makakatulong para mas maging matibay ang samahan ninyo. Ang emotional regulation ay hindi instant skill. Parang muscle ito na kailangan mong i-exercise araw-araw. Kapag natutunan mong huminga ng malalim bago mag-react, kapag natutunan mong mag-pause bago magsalita, at kapag natutunan mong mag-isip bago magdesisyon, unti-unti mong pinapalakas ang muscle na yon. At habang lumalakas ito, mas nagiging madali ang pagpipigil sa sarili. Isang magandang technique ay ang tinatawag na reframing. Kapag may nangyaring hindi mo gusto, subukan mong baguhin ang perspective mo. Halimbawa, kung hindi ka natanggap sa trabaho, pwede mong isipin na failure iyon. Pero pwede mo ring isipin na opportunity iyon para maghanap ng mas bagay na trabaho. Pareho ang sitwasyon, pero iba ang frame. At kapag binago mo ang frame, binabago mo rin ang emotion mo. Ang mindset shift mula reactive papuntang proactive ay isa ring mahalagang bahagi ng emotional intelligence. Ang reactive mindset ay yung automatic na nagre-react sa lahat ng nangyayari. Ang proactive mindset ay yung marunong pumili ng reaksyon. Kapag proactive ka, hindi ka basta-basta nadadala ng emotion. Ikaw ang nagdedesisyon kung paano ka magre-react. At kapag proactive ka, mas nagiging intentional ang buhay mo. Hindi ka basta-basta nadadala ng stress, ng galit, o ng takot. Ikaw ang may hawak ng manibela. Sa huli, ang mastery ng emotional intelligence ay nagsisimula sa simpleng awareness. Awareness sa emotion mo, awareness sa triggers mo, awareness sa strengths at weaknesses mo. Kapag natutunan mong kilalanin ang sarili mo, mas madali mong makokontrol ang emosyon mo. At kapag nakokontrol mo ang emosyon mo, mas nagiging buo ang pagkatao mo. Hindi ka basta-basta nadadala ng galit, ng takot, o ng lungkot. Ikaw ang nagdedesisyon kung paano ka magre-react. At dito nagsisimula ang tunay na transformation. Kapag marunong kang makinig sa sarili mo, kapag marunong kang mag-control ng emotion mo, at kapag marunong kang mag-shift ng mindset mo, nagiging mas matibay ka. Hindi lang sa trabaho, hindi lang sa relationships, kundi sa buong buhay mo. Emotional intelligence ay hindi lang skill, kundi lifestyle. At kapag natutunan mong i-master ito, mas nagiging empowered ka. Chapter 2: Connecting with Others. Empathy Social Skills. Kung sa unang bahagi ay natutunan natin ang kahalagahan ng self-awareness at emotional regulation, dito naman tayo lilipat sa mas malawak na dimensyon ng emotional intelligence. Ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Walang saysay ang mastery ng emotion kung hindi natin ito nagagamit sa pakikipagrelasyon. Ang tunay na sukatan ng emotional intelligence ay kung paano natin nagagamit ang empathy at social skills para makabuo ng mas matibay na koneksyon sa mga tao sa paligid natin. Kapag sinabi nating empathy, hindi lang ito basta pakikiramay o pakikisama. Empathy ay ang kakayahang ilagay ang sarili sa posisyon ng iba, maramdaman ang nararamdaman nila, at unawain ang pinagdadaanan nila. Sa isang simpleng sitwasyon, isipin mo na may kaibigan kang dumaan sa breakup. Kung mababa ang empathy mo, baka sabihin mo lang ng diretso, "Move on ka na, marami pang iba." Pero kung mataas ang empathy mo, mararamdaman mo ang bigat ng pinagdadaanan niya. Hindi mo siya basta-basta huhusgahan, kundi makikinig ka, magbibigay ng oras, at ipaparamdam mo na hindi siya nag-iisa. Ang ganitong uri ng pakikipag-ugnayan ay hindi lang nagpapagaan ng loob ng kaibigan mo, kundi nagpapalalim din ng relasyon ninyo. Ang empathy ay hindi palaging natural.
May mga tao na sanay mag-focus sa sarili, kaya kailangan itong i-practice. Isa sa pinakamahalagang paraan ay ang active listening. Kapag may kausap ka, huwag mong isipin agad kung ano ang isasagot mo. Sa halip, makinig ka ng buo. Pakinggan ang tono ng boses, obserbahan ang body language, at intindihin ang mga salitang ginagamit. Kapag naramdaman ng kausap mo na tunay kang nakikinig, mas nagiging bukas siya sa iyo. At doon nagsisimula ang trust. Trust ay isa sa pinakamahalagang pundasyon ng social skills. Hindi ka makakabuo ng matibay na relasyon kung wala kang tiwala at kung hindi ka rin mapagkakatiwalaan. Ang trust ay hindi nabubuo sa isang araw. Nabubuo ito sa consistency, sa honesty, at sa respeto. Kapag sinabi mong gagawin mo ang isang bagay, gawin mo. Kapag may sikreto ang kaibigan mo, huwag mong ipagkalat. Kapag may pagkakaiba kayo ng opinyon, igalang mo pa rin siya. Ang mga simpleng bagay na ito ay nagbubuo ng tiwala at kapag may tiwala, mas nagiging matibay ang connection. Ngunit hindi maiiwasan na may mga conflict. Kahit gaano kataas ang empathy mo, darating ang oras na magkakaroon ka ng hindi pagkakaunawaan sa ibang tao. Dito pumapasok ang conflict management. Ang taong may mataas na emotional intelligence ay hindi takot sa conflict. Hindi niya ito iniiwasan, pero hindi rin niya ito pinalalala. Sa halip, hinahanap niya ang healthy na paraan para maresolba ito. Kapag may hindi pagkakaintindihan, marunong siyang makinig sa kabilang panig. Marunong siyang magpaliwanag ng mahinahon at marunong siyang maghanap ng compromise. Hindi palaging madali, pero kapag natutunan mong i-handle ang conflict ng maayos, mas nagiging matibay ang relasyon pagkatapos. Social skills ay hindi lang tungkol sa pakikipagkaibigan. Mahalaga rin ito sa trabaho, sa pamilya at sa komunidad. Kapag marunong kang makipag-ugnayan, mas nagiging madali ang teamwork. Kapag marunong kang makinig, mas nagiging epektibo ang leadership. Kapag marunong kang magpakita ng respeto, mas nagiging harmonious ang pamilya. At kapag marunong kang magbigay ng malasakit, mas nagiging masaya ang komunidad. Isipin mo ang isang leader na mataas ang emotional intelligence. Hindi siya basta-basta nag-uutos. Nakikinig siya sa team niya, naiintindihan niya ang pinagdadaanan ng bawat isa at marunong siyang magbigay ng motivation. Kapag may problema, hindi siya agad nagagalit. Sa halip, hinahanap niya ang solusyon kasama ang team. Ang ganitong uri ng leadership ay hindi lang nakakapagpalakas ng performance, kundi nakakapagpalalim din ng loyalty ng mga tao sa kanya. Sa pamilya naman, ang social skills ay nakikita sa simpleng pakikipag-usap. Kapag may anak na nagkamali, pwede mong sigawan at pagalitan. Pero pwede mo ring piliin na kausapin siya ng mahinahon, ipaliwanag ang mali at turuan siya ng tamang paraan. Ang pangalawang paraan ay mas nakakatulong sa long term. Hindi lang nito tinuturuan ang bata ng tamang asal, kundi nagpapakita rin ito ng respeto at pagmamahal. Sa komunidad, ang empathy at social skills ay nakikita sa pakikilahok. Kapag may kapitbahay na nangangailangan ng tulong, pwede kang magbigay ng oras o suporta. Kapag may community project, pwede kang makiisa. Ang simpleng pakikilahok na ito ay nagpapakita ng malasakit. At ang malasakit ay nagbubuo ng mas matibay na komunidad. Ngayon, paano mo ma-enhance ang social skills mo? Una, practice empathy araw-araw. Kapag may kausap ka, subukan mong ilagay ang sarili mo sa posisyon niya. Pangalawa, practice active listening. Kapag may nagsasalita, huwag mong putulin, huwag mong unahan. Pakinggan mo ng buo. Pangatlo, practice respect. Kahit hindi ka sang-ayon, igalang mo pa rin ang opinyon ng iba. Pang-apat, practice honesty. Kapag may mali ka, aminin mo. Kapag may pangako ka, tuparin mo. Sa huli, ang mastery ng emotional intelligence ay hindi lang tungkol sa sarili. Kailangan din itong gamitin sa pakikipag-ugnayan sa iba. Kapag marunong kang makinig, marunong kang magpakita ng empathy,
marunong kang mag-build ng trust, at marunong kang mag-handle ng conflict, mas nagiging matibay ang relasyon mo. At kapag matibay ang relasyon mo, mas nagiging masaya at mas meaningful ang buhay mo. Ang emotional intelligence ay parang tulay. Ang unang bahagi ng tulay ay ang sarili mo, self-awareness at emotional regulation. Ang pangalawang bahagi ay ang iba, empathy at social skills. Kapag buo ang tulay, mas madali kang makakatawid sa lahat ng challenges ng buhay. At kapag natutunan mong i-master ang tulay na ito, mas nagiging buo ang pagkatao mo, mas nagiging matibay ang relasyon mo, at mas nagiging masaya ang buhay mo. Chapter 3: Mastery Application, Leadership Growth. Kapag natutunan mo na ang self-awareness at emotional regulation, at na-practice mo na rin ang empathy at social skills, ang huling hakbang sa mastery ng emotional intelligence ay ang paggamit nito sa mas malawak na larangan ng buhay, sa leadership, sa networking, at sa personal growth. Dito nagiging mas malinaw na ang emotional intelligence ay hindi lang tungkol sa pakikipag-ugnayan, kundi tungkol sa paghubog ng sarili bilang inspirasyon at gabay sa iba. Leadership na may mataas na emotional intelligence ay hindi nakabase sa takot o sa awtoridad lang. Nakabase ito sa kakayahang magbigay ng direksyon habang pinaparamdam sa mga tao na naiintindihan sila. Isipin mo ang isang boss na marunong makinig, marunong magbigay ng feedback ng hindi nakakasakit, at marunong mag-motivate ng team. Ang ganitong leader ay hindi lang nakakapagpalakas ng performance, kundi nakakapagpalalim din ng loyalty ng mga tao sa kanya. Kapag nararamdaman ng team na valued sila, mas nagiging motivated silang magtrabaho. At dito makikita ang tunay na epekto ng emotional intelligence sa leadership. Hindi lang ito tungkol sa pag-abot ng goals, kundi tungkol sa pagbuo ng kultura ng respeto at malasakit. Networking naman ay isa pang aspeto kung saan nagiging mahalaga ang mastery ng EQ. Sa mundo ngayon, hindi sapat na magaling ka lang sa skills. Kailangan mo ring marunong makipag-connect sa mga tao. Pero ang tunay na networking ay hindi lang tungkol sa dami ng kakilala. Ang tunay na networking ay tungkol sa authenticity. Kapag marunong kang makinig, marunong kang magpakita ng genuine interest, at marunong kang magbigay ng value sa iba, mas nagiging matibay ang connections mo. Hindi ito transactional, kundi relational. At kapag relational ang networking mo, mas nagiging sustainable ito. Personal growth ay hindi rin mawawala sa usapan. Ang emotional intelligence ay hindi skill na natutunan mo lang tapos na. Ito ay lifelong process. Araw-araw, may pagkakataon kang i-practice ang self-awareness, ang empathy, at ang regulation. Araw-araw may pagkakataon kang mag-reflect sa sarili mo at mag-improve. Kapag ginawa mo itong habit, unti-unti kang nagiging mas matibay, mas resilient, at mas empowered. Isang magandang paraan para palakasin ang EQ ay ang pagbuo ng daily habits. Halimbawa, maglaan ng oras araw-araw para mag-reflect. Tanungin ang sarili, ano ang naramdaman ko ngayong araw? Bakit ko ito naramdaman? Paano ko ito hinarap? Kapag natutunan mong gawin ito araw-araw, mas nagiging malinaw ang patterns ng emotion mo. At kapag malinaw ang patterns, mas madali mong makokontrol ang reaction mo. Isa pang habit ay ang gratitude practice. Kapag natutunan mong magpasalamat sa maliliit na bagay, mas nagiging positive ang mindset mo. At kapag positive ang mindset mo, mas madali mong nakokontrol ang emotion mo. Hindi ibig sabihin na wala ka ng problema, pero ibig sabihin lang na mas nakikita mo ang bright side kahit may challenges. Ang mastery ng EQ ay hindi lang para sa sarili. Kapag natutunan mong gamitin ito, nagiging mas malaki ang impact mo sa iba. Nagiging inspirasyon ka, nagiging gabay ka, at nagiging source ng positivity ka. Sa pamilya, nagiging mas maayos ang relasyon. Sa trabaho, nagiging mas productive ang team. Sa komunidad, nagiging mas harmonious ang samahan. At sa sarili, nagiging mas buo ang pagkatao mo. Sa huli,
Ang emotional intelligence ay hindi lang skill, kundi lifestyle. Kapag natutunan mong i-master ito, nagiging mas intentional ang buhay mo. Hindi ka basta-basta nadadala ng emotion, hindi ka basta-basta nadadala ng stress, at hindi ka basta-basta nadadala ng takot. Ikaw ang may hawak ng manibela at ikaw ang nagdedesisyon kung saan ka pupunta. At dito nagtatapos ang tatlong bahagi ng mastery ng emotional intelligence. Una, kilalanin ang sarili. Pangalawa, makipag-ugnayan sa iba. Pangatlo, gamitin ang mastery para sa leadership at growth. Kapag natutunan mong pagsamahin ang tatlong ito, nagiging mas buo ang pagkatao mo, mas matibay ang relasyon mo, at mas meaningful ang buhay mo. Emotional intelligence ay hindi lang tungkol sa emotion, kundi tungkol sa transformation. At kapag natutunan mong i-master ito, nagiging mas empowered ka, mas resilient ka, at mas handa ka sa lahat ng hamon ng buhay. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, tandaan natin na ang emotional intelligence at social skills ay hindi natututunan sa isang gabi lang. Ito ay proseso, araw-araw na practice, at patuloy na growth. Kapag natutunan mong kilalanin ang sarili, makinig sa iba, at gamitin ang empathy sa bawat situation, mas nagiging buo ang pagkatao mo. Huwag kalimutan na ang tunay na mastery ay nakikita sa simpleng araw-araw na choices. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like, i-share, at mag-subscribe, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito. At para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Muli ako po si Edward Giles at ito ang Gintong Ugali YouTube channel. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.